Ito guys, matinding balita. Breaking news to guys. Papatupad na ni Presidente BBM ang mga infrastructure project niya. Umaabot sa 71 guys. Grabe. Pinatupad na guys sa pinirmahan na para ipatupad yung mga infrastructure project ng presidente natin guys. Umabot sa 71 guys. Inaprobahan na ng NIDA guys kanina. Breaking news, panoorin natin guys galing sa PTV4 reaction video natin guys. Anong masasabi nyo dito guys? So kung bago pa lang kayo dito sa YouTube channel natin, please click subscribe muna, pag-hit ng notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong uploads na video natin guys. So bago tayo magsimula guys, intro muna tayo. Let's go! Boom! Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pulong kasama ang mga opisyal ng NEDA sa Malacanang ngayong araw. Natalakay dyan ang mga programang pang-infrastruktura ng pamahalaan. Si Alan Francisco sa Sentro ng Balita, guys, live. Pati flood control nakaplano. Angelic, itong mga infrastructure flagship program ng pamahalaan ang sentro ng ikawalong NEDA board meeting sa Malacanang. At si mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna rito ngayong araw. Natanong din pala Sa sa press briefing, Angelic, sinabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na kabilang sa proyektong ito ang Tarlac Pangasinan La Union Expressway o TPLEX Extension Project, ang maintenance ng Lagindingan International Airport Project sa Misamis Oriental at ang Metro Cebu Expressway. Kasama rin sa proyektong ito ang Flood Risk Management Project sa Cagayan de Oro River at ang pagbibigay ng fire truck sa Marawi City na handog ng gobyerno ng China. Sa tulong ng mga proyektong ito ay umaasa si Secretary Balisacan na mapapaigting ang connectivity, mabawasan ang gasto sa pagnegosyo at may tataguyod ang paggawa ng dekalidad na trabaho. Samantala, Angelic, natanong din ng media ang tungkol sa plano ng pamahalaan na ibaba sa 20 pesos per kilo ang bigas. Sabi ni Balisacan, posible pa rin naman itong makamit sa ilalim na administrasyon ni Pangulong Marcos. Ang kailangan lang anyang tutukan ay ang productivity o ang kakayahang makapagtanim at makaanin ng palay ang mga magsasaka. We have neglected agriculture for decades, and that's what we are trying now to reverse. We are putting a lot of resources into agriculture intended to create those productivity growth. Kasi isang taon pa lang siya. Marami pang Angelic, natalakay rin sa briefing yung tungkol sa National ID at sinabi sa Secretary Balisacan na mismong si Pangulong Marcos ang nagsabi na nakatutok ang Pangulo sa completion o sa pagkumpleto ng proyektong ito. Gayunman, Angelic, sabi ni Secretary Balisacan ay isinasaalang-alang rin kinoconsider din ng pamahalaan yung Digital National ID para masawata yung mga illegal na gawain. Halimbawa na lamang tuwing may ayuda distribution para maalis na umapigilan yung mga ghost beneficiaries. Live mula rito sa Malacanang, balik sa inyo, Angelic. Okay, maraming salamat, Alan Francisco. So ayun guys, napanood nyo na yung balita galing sa PTV4. Anong masasabi nyo guys? Aprobado na ng Pangulo guys ang 71 infrastructure project. Grabe, ang dami guys. Sana makatulong to pag natapos sa ekonomiya ng Pilipinas guys. Alam kong makabuluhan yung mga project na itatayo ng Pangulo natin guys, dahil para rin sa kaunlad ng ating bansa yun. Sana walang masayang na pera ng gobyerno. Hindi sana makurap ng mga buhaya dyan sa mga gobyerno guys. Yun lang ang hinihiling ko guys. Wala sanang nasayang na pera dito sa Pilipinas. Mayaman sana yung bansa natin guys, kaso walang talaga, hindi maiwasan dahil ang pera talaga mainit sa mata. Kaya pag ano na ako mga nakakita sila ng milyon-milyon, maaakit lalo na yung mga palakasan system na hindi ka magtatayo ng negosyo dito kung walang padulas. Nandun pa rin din guys talaga, hindi talaga maiwasan guys. Parang nagiging sakit na talaga ng mga namumuno sa atin sa gobyerno guys. So hanggang dito na lang muna guys yung comment reaction videos natin dito sa balita galing sa PTV4. Maraming salamat sa inyo lahat dito sa pagsuporta dito sa YouTube channel natin na Mr. Bean TV. Thank you so much.
to all of you. Shout out sa lahat ng mga subscribers ko, sa lahat ng nanonood, ng mga kapwa ko vlogger, content creator. Shout out sa inyong lahat. Hindi ko na kayo isa-isahin dahil nakikita ko naman kung sinong nagsusuporta sa akin ng mga YouTube vlogger. Sana tuloy lang tayo guys sa ganitong sitwasyon. Ako guys, hindi pa ako guys monetize kasi na-reuse nga. Kaya gumagawa na po ng ganitong content para maka-reapply ako. Sana hindi na ako ma-reuse content ulit sa pag-apply ko sa susunod na September pa kasi guys, 1 month. September 13 ma-reapply, kaya gumagawa ko ng ganitong reaction comment video. Baka hindi na-reuse content ko guys. So yun lang muna guys. Maraming salamat sa inyo. Bye bye. God bless to all of you. Hasta la vista, baby. Boom!